Guys, for today's video, di ba, cash loan ang pinag-uusapan natin for this week, yung mga legit na cash loan. And for this video, ang pag-uusapan po natin ay ang Maya Easy Credit. Hindi ito yung regular na video nyo na ibibigay ko yung features and benefits ni Maya Easy Credit. This is more on personal na tingin ko about Maya Easy Credit. It's a good to have itong Maya Easy Credit, lalo na kung wala kang access sa iba't ibang mga legit na utangan, na katulad ng credit card, ng bank loans, or even itong mga buy now pay laters natin na nag-o-offer din ng cash loan service. Kung wala kang access sa ganyan at meron ka Maya Easy Credit, well, yeah, it's a good to have. But kung meron, di ba? Ito yung mga reason kung bakit hindi ko i-recommend sa inyo ang Maya Easy Credit. But please note na itong Maya Easy Credit is really helpful din naman talaga. Pero meron kasing mga bagay-bagay dito with Maya Easy Credit na mas maganda sa mga lending apps. So yan ang pag-usapan natin today. Samahan niyo ako, sit back, and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas, at kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, yung totoo lang ha, I would not go and use Maya Easy Credit kung ang interest na ibibigay nila sa akin ay lagpas ng 5%. So, right now, checking my Maya Easy Credit account, ang interest na binigay po nila sa akin ay 6.99% or 7%. And I find it bit too high na rin. Previously, nung una akong nag-grantan ng Maya Easy Credit, yung interest po sa akin ay 9%. So, mula na nagkaroon ako ng Maya Easy Credit na 10,000 pa lang yan, and then hanggang ngayon na umabot na ng 30,000, sa totoo lang po, isang beses ko lang po talaga siya naggamit na hiniram ko dahil ginamit ko. Ngayon, yung succeeding na hiram ko with Maya Easy Credit is because they have promotion or they offer that 0% na service charge. And babayaran mo lang dito is that documentary stamp tax, which is around 18 pesos for a 30,000 Maya Easy Credit loan. So, it makes sense na hiramin itong Maya Easy Credit na to, and ang ginawa ko dito is nilagay ko lang naman din siya sa savings account ni Maya. Thus, kahit papaano, nag-earn pa yan ng interest. Pero, kung tatanungin niyo ako, bakit hindi ko siya may recommend sa inyo kung hindi kayo ma-offera ng 0% interest? Well, ito yung mga reason ko talaga. Okay, simulan na natin. Unang-una, siyempre yung interest. Yung interest, kung makikita nyo, sa akin 6.99%, yung iba 8%, yung iba 9%. Swerte mo kung ang interest mo ay lower than 5%. Kung lower than yan, well, definitely, pwede nyong talagang tingnan, i-compare sa ibang mga apps, at for sure, may fighting chance tong Maya Easy Credit in comparison sa interest ng iba. Pero, kung ang interest mo naman ay 5% and above, parang sakit sa bulsa. Pero again, kapag na-offeran nga kayo ng 0% na promotion ni Maya Easy Credit, well, maybe it's a good thing to have. Kung wala kayong paggagamitan, you can place it muna sa inyong Maya savings account para mag-earn pa yan ng couple of peso, and for sure, hindi naman kayo lugi dyan. But kung kailangan nyo, edi well and good, may naging magandang pagpupuntahan yung 0% na hiniram nyo kay Maya Easy Credit. Okay, number 2 reason ko, the term. Yes, yung kung gaano katagal mo siya pwedeng hiramin. Alam nyo ba na ang pinakamaliit na term or days na pwede nyong mahiram ang Maya Easy Credit ay only 16 days? Paano? Well, minimum yan na 16 days and maximum ng 45 days. Kasi sa isang buwan, sa isang billing cycle, meron kang 30 days. Plus another 15 days na kung kailan ka mag-due date. Paano kung nanghiram ka a day before ng billing end date mo? Thus, 1 plus 15 days na palugid, 16 days lang. So, yung iba dyan na hindi alam itong sistemang ganito and basta-basta na lang nanghihiram nang hindi tinitingnan kung kailan ang billing end date nila, well, you may find yourself having a shorter tenure ng loan nyo with Maya Easy Credit. And kung manghihiram din naman kayo kay Maya Easy Credit, I suggest na tingnan nyo kung kailan ang inyong billing end date. Para day after ng billing end date nyo, dun kayo manghiram at ma-maximize nyo up to 45 days na loan tenure. Basically, 30 days lang yan plus 15 days na palugit dun sa pagbabayad nyo or due date nyo. Kung ganun ang gagawin nyo, medyo somehow, masasabi ko okay naman, masusulit nyo yung araw, pero yun nga, the shortest is 16 days, which I think medyo unfair yon para sa interest na babayaran mo. Okay, number 3. You pay
30 days worth of interest kahit 16 days lang ang loan tenure mo. Or basically, 1 day lang ang loan tenure mo pas palugit na 15 days. Yung iba, hindi aware dito, and yung iba man, hopefully, naiintindihan na kung paano tumatakbo ang billing system ni Maya Easy Credit. So basically, when you loan or when you use your Maya Easy Credit, nagka-calculate na kagad itong Maya Easy Credit ng 30 days worth of interest. Hindi siya yung hindi siya yung kung kailan ka nang hiram tapos hanggang due date mo, yun ang kakalculate ng interest. Hindi. Ang i-calculate niya ay 30 days worth of interest. So, kung 1 day before billing end date ka ng hiram, ibig sabihin nun, ang babayaran mo pa rin na interest ay worth of 30 days pa rin. Diba? Saklap, diba? Swerte mo kung the day after ng billing end date ka ng hiram kasi it would appear na around 45 days yung babayaran mong service charge. Where in fact, it is only calculated for 30 days. So, pag ganun na sistema mo or ganun ka nakautang, well, somehow sulit naman yan. Do note na hindi mag-a-adjust ang interest kung kailan mo siya kinuha. Okay, number 4 reason, no rebate for early payment. Si GLoan, di ba, alam naman natin na when you pay in full, babalik nila yung sobrang interest na binayad natin. And like for S-Loan din naman, na pinag-usapan natin kahapon, wherein you can request for an interest rebate after mong mabayaran yung full total repayment ng loan mo. Thus, kahit pa paano, okay siya. Pero with Maya Easy Credit, wala. Last but not the least is that you pay everything in full and wala siyang minimum amount due. So, in this case, alam nyo ba na this could make or break your credit score? Paano? Well, let's say na 30,000 at hindi ko kayang bayaran, so magpa-partial lang ako. Iniisip mo ba na nakapagbayad ka pa rin at okay pa rin naman yung credit record mo? Dahil kahit pa paano nakapagbayad ka, kulang lang? Well, mali ka doon. Dahil hindi mo na-satisfy yung total amount due, it would still appear na delayed ka sa payment or overdue na ang payment mo. Hindi siya magre-reflect as partial payment. Magre-reflect yan as overdue. Hindi ka nagbayad. Thus, kahit ganun ang ginawa mo, kahit sinabi mo nagbayad naman ako ng partial, well, it would greatly affect pa rin ang inyong credit score. Lalo na dahil si Maya Easy Credit ay nagre-report sa CIC and sa TransUnion. Kung hindi nyo alam, sa TransUnion, dito tumitingin yung mga member banks for their credit risk assessment. Thus, kunyari, meron akong na-delay na ganun nga sa Maya Easy Credit. Let's say, kahit isang araw lang, ni-report ni Maya Easy Credit. Tapos, nakita ng pinag-applyan ko ng credit card, let's say, BDO or RCBC. Then, bawas pogi points na yan sa akin kapag nag-apply ako ng credit card with other banks. So, medyo ingatan nyo po to. Kasi pwedeng mapaganda nito or mapapangit ang inyong credit score. Okay, in conclusion, would I recommend Maya Easy Credit? Well, definitely, kung wala kang access sa mga banks, mga credit cards, sa other legit na online lending apps with the likes of Bilis, S-Loan, GLoan, etc. etc. Kung wala kang access dyan, sige, silipin natin si Maya Easy Credit. Tingnan mo kung magkanong interest and kung okay ba sa'yo. Kung okay naman, then go ahead. Get that loan with Maya Easy Credit. However, if you have access to others with the likes of Atome, Bilis, S-Loan, GLoan, you're better off getting loans from there instead of Maya Easy Credit. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Lesa Camposano at Lesa Camposano 7969. Ang sabi po niya ay, wow! Nag-subscribe na po ako sa inyo. Maganda ang Maribank. Kahit first time ko sa Maribank, but syempre gagamitin ko pa din ang GCash ko. Thanks sa very informative video. Kay Miss Lesa Camposano, shoutout po sa inyo and thank you so much din po sa pag-subscribe at panonood ng mga videos ko. Maraming salamat. Sana po may matutunan pa po kayo sa mga ibang videos ko. Thank you so much po ulit. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!